Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin tayo sa Ayala Mall. Yan, dito rin pa rin sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, isa pang matinding bike check episode dahil sobrang gaan itong Rigid MTB na iba-bike check dito ngayon, no? So ang mayari naman ito ay si Idol Israel Carino. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang poging Rigid MTB. Yan, so Idol Israel, no? Taga saan ka ba? Gentry? Gentry po. Yan, layo pala, no? Kasi kasama mo yung binayche ko before sino ba yun? Yung naka-call? Gilmer. Si Gilmer pala, si Gilmer. Before tayo mag-start, kailan mo pala na-assemble to? This November lang po. Patapos na ng November. So mga mag-isang buwan pa lang yun. Opo. So, ano yung factor kung bakit ka nag-build ng ganitong bisikleta? Dahil, parang gusto ko rin po kasi mag-road bike dati. Kaso mahal po yung pyesa. Kaya naisipan ko po, na lang, Crit MTB. Yan, yung tinatawag Kasi nilang, magaan naman yung po. tinatawag nilang crate setup na MTB, no? Ano yan, first bike mo ba yan o meron kang ibang bike dati? Second bike po. Noong una po, naka 26er po ako na set. Yung mga OG, no? Opo. So, bigyan mo ako ng review. So far, sa almost 1 month na paggamit mo nito, ano yung naging feel mo dito? Mas bumilis po ako compared sa Dati mong 26er. bike? Yan, no? So, ano pala, before na tayo mag-start pala, ano yung mga dream ride mo sa paggamit ito? Location po. Location. Tagaytay, Kabyang. Kaibiyang, ilan taon na ba? 16 po. 16 pa lang? Opo. Pero tangkad mo na, no? Yun, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So, mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Yan, ito yung Mountain Peak Everest Pro. Tama, no? Opo. Yung 2024. Yan, na model na XC Hardtail mountain bike frame. Yan, as usual, aluminum 6061, pang 29er. Wala akong makitang 27.5 na ganito. Kaya nga po eh. Parang 29er lang po binibenta. Doon ako nagtataka. Bilang lang po yung 27 po. Kasi may nagtatanong nga sa comment section, ba't wala daw 27? Hindi ko rin alam. Puro 29er eh, no? Kaya nga po eh. Yun, yun nga, size large yan. Size large or size 17. Yan. Tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post, true axle and dropout of course, then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So next naman sa kanyang, ito gravel fork to, pero hindi na to yung pura rasa balugo. Yan, poging-pogi rin, no? Tapos ito pala yung clearance dun sa undersize na gulong na na Fox Trail na ang claim nila ay 2. 1.9 daw to eh. Yan. Baka pwede dito yung contact orban, mamaya fitness natin, no? Yan, Envy yung nakatatak, pero ito talaga unbranded, no? Chinese lang po. Sa Shopee to, marami yung nakitang ganito. Pero so far okay naman yan. Opo. Matibay naman. Matibay lang. Yan, yun, naka-true axle to, no? Naka-true axle yung gravel fork nito. Syempre carbon fiber. Yung steerer tube na to tapered. Yan. Tapos merong merong paso sa sa mga rack, bike rack na, no. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay flat mount. Kaya naglagay siya ng adapter. Kasi 160 mm yung rotor. 180. 180 na ba to? Opo. Pang 180 na pala yung adapter. Oo. Tapos sumobra po. Yung pala, no. Yan, so next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na integrated Roval, no. Carbon fiber, malamang, no. Ayun, confirmed carbon fiber. 700 mm ang lapad. Ang stem length nito parang 100, no? 90. 90 mm daw yung stem length nito. Then yung angle parang negative 17. 17 tama? Negative sa. Ayun, negative 17 degree yung angle. Then yung grips mo, meron ka? O yung unbranded na ang pambansang grips. Tapos yung Rock Bros. Yung Rock Bros daw ito, no? Yan, Rock Bros daw ito, yung umatras na. Yan, ganyan lang, para hindi mandar. Yan, tapos yung nakabar end na meron ka. Then yung tapered headset nito, Mountain Peak na seal bearings. Yung seat clamp naman niya, yun nga, Mountain Peak pa rin, no? Aluminum Allen type, 34.9 mm ang diameter. Yung seat post naman niya, unbranded. Pero ngayon lang nakakita na ganitong design, no? Hindi ito. OG Evkin? Opo. Yun nga, OG Evkin pala to, no? 400 mm. Opo. Yung haba, 31.6 mm ang taba. Yan, setback na single bolt. Nagkaroon na ako dati ng ganito, yung EC90, na yung ganitong klaseng clamping.
Ang issue ko lang lalo na pag nasa zone 4 ako, ano yung nagtitilt yan Oo. At, yan pa rin, Naging yan din ba problema yung issue niyan? Kaya hinigpitan ko pa talaga para di po Oo, yung kasi yan ang issue ko sa mga ganitong klaseng seat lamp Oo. Lalo na medyo pag mabigat, yung dinidinan mo yung padjak bumababa Kaya ako pag may dinadaanan po akong lubak, tumatayo na lang po. Oo. Ang ginawa ko dati, inepoxy ko. Doon sa truss ko. Yun, kaya nung binenta ko, pahirapan tanggalin din. Yun, next naman ito kanyang saddle, yung maganda din, Richie, no? Yung carbon fiber. Yan, syempre matigas to, tsaka din nagpe-flex, tapos carbon railings. Nagkaroon na ako dati nito, Toxic, kaso nga lang, nag-bike ko naman, kaso nga lang, ang masakit pag long ride dito. Parang hinihiwa yung singit ko. Sa'yo naman, ano naman yung feedback dito? Okay naman siya. Pag long ride nga rin, same problem. Yan din, masakit sa singit. Masakit No? siya sa singit. Oh, kasi nga parang pag tumatagal, parang nagiging blade to yung side na to Lalo na pag hindi ka nakapag double padding. Naka double padding ka ba? Hindi po Ayun, mas masakit Kaya yun. ramdam ko pag may lubak. Ayun nga. Pero matibay naman yan, hindi naman nagkakrak yan. Yan, so next naman sa drivetrain, yan pambansang drivetrain na rin ito, 1x. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chainrings. Ito yung yung L2A11. Opo. A11 na, ito yung old school na L2 na shift, na 11 speed shifter no. Opo. Yan, so next naman yung kanyang crank, Shimano SLX M7100. Opo. Yan, tignan ko nga dito. Yun nga, 107, yan, M7100 na Shimano SLX. Direct mount, Shimano rin ba yung bottom bracket ito? Golden. Goldix yung bottom bracket na Halotech. Yan, 170, yan nakalagay dun, 170mm ng crank arm. Then yung kanyang chainring na 1x narrow wide na rounded, yan, Goldix din, Shoei 42T, yan na 104 BCD. Yung kanyang pedals naman, Shimano M520, yan, MTB clipless pedals. Sa chain naman, KMC to, di ba? Opo. KMC X11 Opo. na yun nga 11 speed. Ano sa bracket to? Lit nito Sunshine. Po, Sunshine. Sunshine pero old school yung old school yung sequence ng Opo. ng cassette. Ito yung mga ito yung sprocket ng mga OG ng mga siklistang pro. Ilan tit to? 1121 po. 1121, mas maliit pa yung yung sa akin 1122 na na tinanggal ko yung tatlo to, kompleto pero 11 speed din. Opo. Liit Yan, so next naman yung kanyang RD, yan L2AX 11 speed. Tapos meron siyang RD na ceramic to, di ba? Opo. Yan. 820 parehas. Oo. So ito nga yung sa drivetrain setup ng kanyang rigid MTB. Ito yung kanyang gulong, sa wheelset naman ito yung kanyang gulong Yung undersize na CXT Fox Trail, yan, 29. Ang nakalagay dito 29 by 1.95 pero yun nga maliit yan, undersize yan Mas malaki pa yung gulong ko na 700 by 47C. Yan. So tignan muna natin pala kung kasi ito pala tingin ko pronto sa pedal strike kasi yung frame nito mababa baby drop Pwede ba natin tignan? I-atras natin. Muntik ko na nakalimutan Kasi 75 to 80 mm dapat. Di ko alam, mukhang pasang-awa lang O mas mababa ng konti. Yan. Yan yung niya crank arm tip to ground clearance. Pili ko medyo medyo pronto. Pero ito kasi mukhang mas mahaba to kaysa doon sa Coseblo na gravel. Mukhang mas mahaba to Kaya yung itsura niyan mukhang medyo mataas lang, konting-konti lang. Pero pili ko parang di pa rin pasado Hindi ka naman nagkakaroon ng pedal strike dito Nung unang setup ko po, nagkakaroon ng pedal strike. Pero nung nagpalit po ako ng 29er na gulong, hindi naman. Di na. Ano ba dating gulong dito? 700 by 28. Ay wala, talaga front talaga yun. Lower talaga yun. Parang kaya na po i-stand gamit lang yung pedal sa lapag. Oo. Hindi talaga lowered yun, mali talaga yun. Pero mas magaan yun. Opo. Yung kanyang naman, nakalagay gravel. Gravel na, buong wheelset ba to? Hindi po. Rims lang. Rims lang. Ayan, ang nakalagay dito, prototype. Yan, prototype. Ano to? RW29er.
Yan, gravel. Aluminum double wall. Ano to, 32? 32 holes na. Opo. Tapos ito, pillar. Mga pillar eh. Yung smoke nipples. Tapos ito, cruiser. Anong cruiser to? 450. Ha? 450. XM 450. Tignan, i-rotate nga natin. 450 lang. Kala ko yung katulad ng ibang model yan. Cruiser 450. Ilang poles pala ito? 6 poles, 3 tip. Ayun, kasi type of prehab body seal bearing, check natin tunog nito kapag naka-free. Paikutin natin. Grabe, no? Parang ratchet. Parang tunog ratchet na, no? Sa opinion ko. Yan guys, yan yung tunog ng Cruiser 450, no? Opo. MTB hubs kapag naka-free wheel, then lasa lang sa kanyang brake set. MT201 o MT200? 200. Ayun, pambansang brake set. Shimano MT200, hydraulic brakes and dual piston. Then lasa lang sa kanyang rotors. Yan, 180 sa harap, 160 sa likod. SRAM center line sa harap. Then ito, ano ba yung nandito? Airborne. Tingnan ko nga. Airborne. Airborne. Kala ko aerobic airborne. Airborne. Yan. Yung sa harap, fixed type and bolt type. Ito, floating tsaka bolt type, no, na disc brake rotors. Then, yun nga, sobrang gaan ito. Ang nagpabigat lang dyan sa tingin ko, pwede mo pang pagayanin ito eh. Ang nagpabigat lang dyan, pedal mo, mabigat. Palit ka ng road bike lipless pedal. Palit ka ng rotor, 160 parehas na Segment Edison, magkano yun? May 80 grams lang yun. Kasama na yung bolt nun. Yan, gagampa yan. Tapos, ano pa ang ano dyan? Kung kaya mo mag 24 holes na wheelset yun, magaan din yan. Heroic Bronco, di pala Heroic Bronco, 28, pero feeling ko mas magaan pa rin yun. Bladed pa, yan. So, ito yung nakikita kong, kung gusto mong pagaanin pa kasi ito magaan to eh. Pwede ba itong pagaanin? Yan. So, ano pala idol, magkano pala yung total cost itong MTB? Siguro 37 po. 40. 37. Mura na ngayon eh, no? Opo. Dati pag mga ganyan din, abutin na mga 50 na. Lalo, no? Sa Shopee lang po kasi binili. Marami ka sigurong voucher. Yun nga. Daming voucher eh. Opo. Ngayon, ang dami kong voucher eh. So, yun nga, ito nga yung Mountain Peak Everest Pro 2024 Rigid MTB. Yan, so ito nga. That's it for this video. Yan. So kung meron kayong tanong dito sa regarding dito sa kanyang poging-pogi at magana Rigid MTB, i-comment na lang din sa comment section down below. So ano, mag-shout ka na. Shout out po sa kaibigan ko si Dave Maranyon. Sana makasama ka na sa bike natin at magising ka na maaga. Ayun, so yan nga. Thank you sa pag-check mo. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. Yan, and happy 2026. Sa inyo kasi nga 30 ngayon, no? 31,000 na. New Year na. Yan, then don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yung guys, maraming salamat sa inyo and rise up po sa inyo.